Ni tayo nang inom ng tubig, di pa nga tayo tumatakbo. Nahihina naman tayo nito mamaya. How are you today? Smile ka lang at sumayaw. Focus lang palagi. Darating. Pero okay dito sa Nuvali. Ganito pala dito. Dahil puno. Yan o. Nakikita mo ba ang saya? Ito nga ay nakakahawa. Tumango sa mga kasalubong, tatabi kasabay. Ayan ganyan nga, hindi naman mahirap. Ayun, hindi rin naman sa pagiging old school, pero kasi siguro one of the most convenient na nabibigay ng wired earphone is yung hindi ka na mangangamba na iisipin mo pag ginamit mo siya, hindi ka mangangamba na lobat bayhan o kailangan pang i-charge. Hindi kagaya ng wired earphone, plug and go na lang siya eh. Pakay mo lang dyan. Yun nga lang, sa panahon ngayon, bihira na yung mga, especially sa mga mid to high-end na brand or sa mga mid to high-end na model na nilalabas ng mga smartphone or tablet ngayon, yung iba talagang in-eliminate na nila yung 3.5mm jack. So ang ginawa ko, bumili ako sa Shopee ng adapter. So dalawa yung binili ko, isa pang Lightning, kasi yung gamit kong phone ngayon is Lightning pa na iPhone. And meron din ako nung adapter ng 3.5mm slot for, kasi nga yung Sony is 3.5mm headphone jack. So ito yung binili ko kung makikita nyo sa camera. So meron akong elbow type na Type-C adapter for 3.5mm and meron din ako Lightning for kung gumagamit kayo ng iPhone na capable pa of Lightning slot. Especially I think yung last nito is yung iPhone 13 series. So yung gamit ko is mas mababa pang series doon. So medyo tayo, medyo tipid tayo. So yan, sige, subukan naman natin yung ating Sony wired earphone. Ang haba nung model name niya. So basahin nyo na lang sa description. 3.5mm headphone jack. See you. Ayun, minsan kanya-kanya namang preference yan eh. Kung ano yung, or depende sa needs, kung talagang kailangan mo ng wireless earphone or kailangan mo ng wired. Kasi yung iba, convenient sa kanilang gumamit ng wireless earphones. Dahil meron silang access, for example, sa charging or lagi silang on the go. Minsan kasi kanya-kanyang preference lang yan eh. Ako kasi, kaya ginagamit ko yung wired earphone instead of the TWS. Though meron naman tayong ginagamit na TWS. Meron tayong habit na pang video editing kasi mas maganda yung surround sound pag nag-e-edit ako. And meron din naman tayong ginagamit na, meron akong ni-review ng wireless earphone before na merong LCD screen or LED screen dun sa kanyang case. Pakita ko dito. I think parang rock something yun. Nakalimutan ko na, sobrang tagal na nun. Pero ang point is, depende sa pangangailangan ng situation. Lalim, no? Or depende sa situation. Bigyan natin ng example. Ako kasi madalas pag sa work, day job, ginagamit natin yung wireless earphone kapag magta-drive or magta-take ng call outside. So, mas convenient rather than gumamit ka ng wired earphone kasi may tendency na mamulupot siya sa bahagi ng katawan mo or parts ng katawan mo. So, yun siguro. Yung kaya depende sa situation. Ayun, so far naman, habang naglalakad tayo, makapit yung makapit yung rubber na kasamang dun sa earphone. Ear tip ang tawag dun, di ba? So, mukhang okay naman siya. Dami nag-bike dito. So, dapat tayo, opposite direction. So, hindi ko alam kung pagtatakbo na tayo kung ganun pa rin yung kapit. Pero feeling ko kahit na tumakbo tayo, stable pa rin siya eh. Kasi ang ganda ng niya eh. So, pasok na pasok siya dun sa loob ng tenga mo. Try natin tamakbo. Alright? Okay, pace natin. 550, 530.
So far okay pa naman. Hindi pa naman nalalaglag. Alam mo ko yung una nalalaglag. Yung eyeglasses ko. Wala relasyon no? Pero ngayon 500 meters 530 facing, okay pa yung kapit. Malapit na tayo mag 1 kilometer. Yan. So 1 kilometer na tayo almost. So yan, so far nakakapit pa naman, no? Okay pa. Medyo nadudulas-dulas ang konti. Yan. Medyo pagod na tayo. 1.6 kilometers. Okay pa rin. Yan, pagod na tayo, no? So naka 2.08 kilometers tayo. Bumaba yung ating pacing 6 minutes. Pero yung ating headphone okay pa rin naman. Darating din tayo dyan. Ito. Pagod na ako. Nakaka 2.72 15 minutes and 55 seconds. Pinost muna natin. Pagod na ako ponyet. Ayan. So 2.72 kilometers, 551 facing, average facing. So okay naman yung ano natin, yung Sony wired earphone na tinesting. For running, nakaka 3 kilometers na ako pero okay pa rin yung kapit niya. So maganda yung ano niya, parang tangle free din siya eh. So ayoko na. Ang practice. Though hindi naman talaga tayo pro, pero at least na testing natin kung gaano kaganda yung kapit ng Sony wired earphone natin. Tingnan niyo na lang yung model dito. Yan yung model number. Kayo na magkabisado. Bahala kayo dyan. Pagod na ako. Kaya tayo sa studio. Alright? So ito na nga po tayo ngayon. Pagod na pagod tayo kasi tumakbo tayo ng dire-diretso ng 2.7 kilometers kahit hindi naman po tayo professional. So anyway, yung ating Sony wired earphone, okay naman siya. Kahit na siguro yung takbo ko kanina is yung 5.55 facing. Medyo mabilis na yun ha. Titingin ko naman, mabilis na yun base sa aking research. So yung intensity, kasi kahit na stable yung ating tinatakbuhan o yung condition ng road na ating tinatakbuhan, hindi pa rin siya nalalaglag sa ating pagkakakabit sa ating tenga. So para sa akin siguro kung bibigyan ko siya ng grade in terms of stability, na habang tumatakbo ay nakakabit pa rin sa tenga natin, siguro mga nasa 9 out of 10 kung 10 yung highest. So okay siya, maganda siyang gamitin kapag nag-run. So ngayon medyo pawis na ako, hindi ako nag-worry kasi maganda yung wire na meron yung natin. So flat siya, hindi siya yung bilog. So easy to remove din kapag siguro nandito siya sa loob ng t-shirt mo, madali siyang hatakin pagtapos mo na siyang gamitin. So pahinga lang tayo kasi hindi tayo nag-break, dire-diretso ang takbo natin 2.7 kilometers. Sinasabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo professional at ginawa natin yon. So yun sinasabi ko sa inyo. So ito yung ating phone, kakatapos lang natin tumakbo. So nakakabit pa siya sa ating iPhone mini. Then normally ginagawa ko, tinatanggal ko muna yung jack from the unit itself ng iPhone. Yan, pagtanggal mo, then very efficient. So saka mo ngayon gagawin, pwede mo naman tanggalin na kagad yung adapter. Yan, para hindi siya sumabit. So hatakin mo lang siya, less than 3 seconds, ma-organize mo na kagad yung cable ng iyong wired earphone. So very convenient and hindi siya kagad nabubuhol. I think yun yung technology niya.
Ito yung maganda sa mga flat wires na earphone compared dun sa mga bilog. Hindi ako against dun sa mga bilog na na earphone, pero maganda kasi to kahit na pinawisan ka, madulas siya. So I think dinesign talaga siya para sa mga may physical or outdoor activity na gumagamit ng earphone. And ang ganda nung niya, napansin ko lang nung tumatakbo ko, ang ganda nung kapit sa tenga. Kasi because of this design ng earphone. So hindi siya diretso. Yan, so pasok talaga yung ear tip dun sa tenga natin. So siguro one of the reason bakit stable din siya habang tumatakbo ko with the facing na pinakita ko sa inyo kanina. So value for money siya. I think less than 1,000 yata to or less than 2,000 pesos. Hindi ko lang alam kung meron pa sa mga official store ng Sony or sa mga audio store. Meron pa bang ganun? Mga exclusive lang for the audio. But merong mga stores dyan, hahanap tayo. Napakita ko na lang dito sa screen kung saan makakabili nito. Or kung hindi man, i-research nyo na lang. Maraming available na ganito sa mga online platform. So kilala nyo na yung mga yun. Hindi ko na sasabihin dahil baka tayo. Baka ma-quote tayo na meron doon. So anyway, for me, it's value for money and sana nakatulong ako sa mga decision nyo kung pupunta kayo ng wired or sa wireless earphone. So wireless earphone kapag kayo ay mag-run or meron kayong outdoor activities na kailangan nyo ng isang earphone. Sige po, hanggang dito na lang po muna. Kagaya ng lagi kong sinasabi, stay safe, stay healthy, and always be nice to deserving people. Alright, see you. Hindi naman mahirap ang tayo ay magsayawan. Hindi mo na kailangan mangarap, nandyan lang ang saya. Magsimula ka na.